Also, 18 years above. Alam natin yon na hindi pa niya kayang protektahan yung sarili niya. Depende sa sitwasyon. Napansin niyo kasi minsan, ang sinasabi ng child land is 18 and below. Pero pwede natin i-consider yung 18 above na nandun pa sa nanay niya. Hindi pa niya kaya eh. Di ba may mga anak tayo, ewan ko yung mga mas oldest na kagaya ko dito na mayroon akong 18 years old na anak na nasa akin pa, na nag-aaral. So hindi lang sa taon na pinag-uusapan natin dito. No? Na yan ang sinabi ng UNCIC na United Nations Convention of the Rights of the Child. Naintindihan natin? Okay. Here. Naibada yung mga ikap? Yes. Yes. Kung consider tayo dahil yung topic tayo damdama kami, mapanti rights and responsibilities kami. Di 18 na pag namin hantay ang bali na pabayaan, kung consider tayo na taga sa child na ta, in terms of responsibilities tayo. Hantay nga, baybayan nga talaga. Okay, game. Next tayo. Ayun yung learning dito eh. In the Philippines, the Republic Act of 2016, makikita ito dyan is Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Dahil yung Region 17 to protect children against neglect, cruelties, exploitation and discrimination. Dahil makatulong na ito ay protection to children. Okay? Nakikita tayo about 80% Filipino children have experience at home, school, workplace, community, or within the relationships. The committed violence attack children vulnerable chooses the location in occur of any time. In 2015, kita tayo naman yung nangyari niya na based on survey. I-survey ka na nyo, out of 5 children suffer from sexual abuse. Amutay mo ti sexual abuse, hanggang ma-rape mo yung ubinghan. Maharas mo lang, may gamang panti masisina, abuse na sexual abuse niya eh. Kita tayo na 2 out of 5 children experience bullying. Karkaro din ang ato kanyada, o in the meaning of peace, mas ahead kanyada, o mas matibay kanyada. Maranasan tayo ay, ang discord na kintak tayo, mabulbuli na talaga. 3 out of 5 children go through some psychological abuse. Psychological, di panunod na ng mapapusda, pati pa physical violences. Imagine 4 out of 5 children nagpapalakil. Si mapapusda kita, dito ni 5 out of 10 victims of cyber violence. Iba-boy violence through the data text o anything Facebook, mabalik ka siya. Mabalik mo di ba, nung naduman, nag-post na, i-post na niya rupang na unggoy ko natin siya, nagsakit niya eh, bullying na niya eh. So, physical and psychological abuse, na ito tinadagsan. Pati physical mo, pati di panungot mental ang amin dito. 6 out of 10. So, 7 out of 10 children does have access to local protection service in their community. Ito, yung matis ko na ni, dito yung baga ni Kapdila si Mike, dito ni Kagawad, at dahil sinambay na dyan ang manuan. Dahil tagamin ka, nung nandaan mo ngayon, dapat ang dati kasi datang ang mabuse lang, may tawag na. Dahil kami ka dahil tati survey ni 2015. So dahil ito niya, tikita mo yung obligasyon tayo. Kaya as a member of society, si tayo niya part of obligation to recognize and put to the heart the fundamental human dignity of children regarding of race, sex, and culture. To put it simply, kita nyo, all children must be treated fairly. Ibig sabihin, dapat pantay-pantay, equal, kin ang dakidigdidad na. Kita nyo, apay nga, ang aming tayo dito, not only yung children, pati children de habali, dapat kasi di trato tayo. Hanggang nagigay kanya, yung dapat fairly and equality pinagkita tayo kanyata. Agree kayo di ay? Agree? Mamatigan na watan nyo ba dito eh? Yes, sir. Hanggang nagiging anak tayo lang, di equal, di kasasta tayo. Dapat equal, uri karo, anak di karo kayo. Tama, no? Yeah. Reminder lang tayo, pipinag sa taon tayo tatanya. Okay, game. Next, at dati may isang foundation, which is Miracle Foundation, is global. Non-profit focus on the care and protection of vulnerable children. Daging nakakaboy nga ubing. Kita niya vision na niya, ang aming pananaw ay isang pamilya para sa bawat bata sa aming buhay. Ibig sabihin, bawat isang ubing, dapat ada si pamilya na.
adulti na awan ti pamilya na, ada di lost children, pero ti hangarin da ngayon kat may panti may isang family diay. Dito ti advocacy da, dito ti vision na dito. So, kitang tayo man ti rights based the URC na ibagbagana na ti rights, kitang tayo man ti ang mutay pa UNCRC ibagbagana nga rights, habali ti ang mutayo. Although ang mukha mo yung digitaduman, alam ko na alam yung iba, pero tingnan natin, usually nakikita lang natin anong nandyan. Education, right nilang paaralin sila. Ano ba ba? Magyan ng shelter, lahat yan, pero isayin natin. Hindi lang yan yung mga rights, yung mga basic na yan. Isa-isin natin, i-remind ko lang sa inyo na itong topic natin, mga nangyayari na rin at ginagawa natin. Yung iba na makikita natin at matutunan, yun ang i-apply natin. Naintindihan natin, okay? Number 1, tama naman, number 1, right to live with a family. Ibig sabihin, karapatan sa pangalagaan ay karapatan mamuhay kasama ang pamilya. Basic yon. Alam din natin, awan mo anak na nga tatang o papalayasin niya o magulang. Right to health care and nutrition. Karapatan sa pangalagang pangkalusugan at nutrition. Basic. Ginagawa niyo na yan. Right to quality education. Wala namang may magulang na ayaw paaralin yung anak. Di ba? Wala naman. So ito pag-aaralan natin, alam kong ginagawa niya pero may matututunan pero ma-remind din kayo sa hindi niyo ginagawa. Okay? Next, right to prepare for active citizenship. Di ba? Karapatan maging handa para sa aktibong pangkamamayan. Hindi na pwedeng bata pa kayo, hindi kayo pwede dito hindi kayo kasama dito sa community o dito sa pamalan, hindi pwede yan. So, right to live with dignity and freedom. Kailangan may dignidad sa freedom din sila. As a parent, hindi pwedeng selected lang. Yung freedom na sinasabi natin is free na kumilos sila sa tama na gawain lang. Hindi natin pwedeng diktado ikulong ang anak natin. Yan ang mga rights ng mga bata. Rights din nila yung stable, loving, and nurturing environment. So, right nila maging stable, loving, and dapat alagaan, malayan sila at bigyan natin magandang environment. When you say environment, ano yung atmosphere sa bahay? Yun ang maganda dapat natin pinakita rin. Okay? Right to clean water and electric power. Basic lang po yan. Equal opportunities. Yun yung right nila. Hindi pwedeng mas favoritism to. Ito muna, mas maganda opportunity no. Anticipating decision and effective. Yun yung mga right nila, may yung participation ng decision. Minsan din natin sinasabi yung mga anak natin sa mga plano. Kung may mga edad na yan, right din nilang malaman. Kung magpupunta ka sa isang lugar o lilipat kayo sa family, kailan nasasabihin na nila. Maraming bagay yan na decision na kasama dapat sila, hindi lang kayo. Okay? Right to be protected from abuse and neglect. And neglect, ibig sabihin, tayo pa naman ayaw natin ma-abuse yung mga anak natin. Ma-abuso ng iba o ma-neglect. Huwag lang tayong panggagalingan doon. Kasi hindi naman pwedeng ma-abuse natin and neglect. Dapat na-protect tayo. Okay? Yan yung okay, right to spiritual development. Spiritual development, right din nila na magkaroon ng yung say spiritual, ito yung hindi ng religion, yung connection niya sa Panginoon. Kung saan siya pwedeng nag-grow, na religion o nag-grow, kung na samahan, organization, may right sila. Pero andun pa rin kayo na gumabay sa kanila. Okay, hindi yun, ito yung mga rights natin. Kung may man nakaligtahan tayo dito, basic naman, tinitingnan ko naman, mga nagawa din natin yan. I-correct lang natin, kung hindi man nakaligtahan natin, it's not too late. Hindi pa late para ayusin ito. Okay, naintindihan ko sana natin. Sige, mother, masok po kayo. Okay. The UN Convention on the Right of the Child.